Dinipensahan din ng isang leader ng Kamara ang zero subsidy para sa PhilHealth at ang pagtapya sa budget ng DepEd. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula sa Batasan. Zandro, naipaliwanag ba kung bakit hindi DepEd yung may pinakamalaking alokasyon sa 2025 na budget? Oo, Pinky, paliwanag ng isang kongresista ay prioridad pa rin ng Marcos administration ang sektor ng edukasyon at hindi ibig sabihin na kapag pinapyasan ay hindi na ito prioridad. Tungkol sa paliwanag ngayon ng mga kongresista matapos sitahin ang pagtapyas ng 12 billion pesos sa pondo ng DepEd para sa susunod na taon. May mga question kasi na maaaring paglabag ito sa saligang batas na nagsasabing dapat maging prioridad ng sektor ng edukasyon sa national budget. Budgetary priority is not equal to the highest budgetary allocation. But we're not even taking it from that. We're just saying that if you put all together the sums allotted for all the education agencies na meron tayo, CHED, DepEd, SUCs, TESDA, at yung iba pang mga, kahit ito isama natin yung mga infrastructure projects na may kinalaman sa education sector, significant pa rin. Kailangan anyang tingnan ang kabuuan ng pambansang budget at hindi lang sa alokasyon ng DepEd, gaya ng TESDA na nakapaloob sa alokasyon ng DOLE at iba pa. Ang tinanggal, yung digitalization project. Diba? Yun yung nabawasan. Mahirap kasi na inahalo natin lahat. Para maintindihan natin, may problema ho sa naging mga utilization at implementation ng digitalization project. At pareho po tayo ng pinanggagalingan. Ayusin muna, make it more efficient. Ganito rin ang kanyang paliwanag sa issue ng PhilHealth. Marami kasi anya siyang nasilip na kailangang iwasto. Maraming kailangan improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mong yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma-exacerbate yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabing we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully. Siniguro rin niya ang pagtapyas ng budget ng PhilHealth ay hindi nangangahulugan na wala na ang kanilang serbisyo sa mga magkakasakit na Pilipino. Klaro ho yung mga numero. Hindi po matitigil sa isang taon. May sapat pong reserbang pondo ang PhilHealth para matugunan, hindi lang para sa isang taon, 2 taon pa po. At hopefully by then we have already corrected so we could put in more and even probably more funds to PhilHealth. Pinky, sa Philippine Cancer Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center at sa mga specialty center sa mga regional hospital, mapupunta itong mga tinapyas na pondo ng PhilHealth. Pinky. Zandro, ngayon ng huling linggo ng sesyon sa Kamara, kamusta naman ang maugong na ikatlong impeachment complaint? Alam mo, yun nga yung inaabangan din natin kanina pa, Pinky, pero meron pa naman Tuesday tsaka Wednesday. So maaaring doon sa mga araw na yon ihahain itong third impeachment complaint. Pero kanina, buong araw kami nagbantay, walang inihaing impeachment complaint, Pinky. At Zandro, last week din sa huling pagdinig ng Quadcom, ipinaaresto na si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo, hindi ba? Ano ang latest dyan? Pinaaresto na nga siya noong December 14 ng hapon. Ayon yan mismo kay Quadcom Lead Chairman Representative Robert A. Barbers, habang siya ay nagpapacheck up at sa ngayon nga ay siya ay nakadetain na dito sa detention facility ng Kamara at malaki yung tsansa na dito na rin siyang magpasko at magbagong taon. Pinky. Maraming salamat, Zandro Ochona live mula sa Batasan.